unconstitutional itong impeachment articles of impeachment o yung proseso na pag-impeach dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano yung nakikita ninyo na aral dito, lalo na sa mga nagnanais na magsampa ng kaso at sa mga mag-handle po ng reklamo, lalo na po dyan po sa Kongreso? Well, unang-una, ang biggest lesson nito, Admar and MJ, ay talagang the Supreme Court para bang klarong-klaro na talaga kung paano ba i-conduct ang isang impeachment proceeding patungkol sa isang impeachable officer, no? Kasi kung titingnan ninyo ang Constitution, very ambiguous, no? Ang proseso na inimungkahi at para bang ang mga framers of the Constitution left it to the wisdom of Congress to define their own rules in how to conduct the impeachment proceeding. Ang problema nga lang, medyo na inabuso ng specifically the 19th Congress ang responsibilidad na iyon na ipinataw nga ng ating saligang batas doon sa mababang kapulungan. At yun na nga, nung nag-file ng mga petisyon itong si VP Sara Duterte at nag-decide yung Supreme Court at ngayon naman ay in-affirm ang kanilang ruling by denying the motion for reconsideration, again, a unanimous vote. Dito na po nakikita natin na kasi yung ponensya ni Justice Leonen, may patutsada at may maanghang na patama doon sa mga nagmumungkahi ng impeachment na una, yung hindi lang yung impeachment, no, ang dapat susunod sa proper procedure or the constitutional definition of or what is the constitutional process, no? Iminungkahi din at sinabi din na para hindi maabuso nga ng sa lower house ng ating constitution. So ngayon, dinefine na ng Supreme Court ang steps, no, na magbibigay din ng kaukulang fairness or kaukulang avenue ng isang nasasakdal diyan sa isang impeachment para maipahayag ang kanyang side, no, at mai-argue ang kanyang case even before the trial doon sa Senado. Meaning to say, hindi na ito nila magagamit na bilang panakot or bilang leverage, no, against impeachable officers. Yan ang nakikita natin diyan na biggest lesson. At once and for all, yung Supreme Court na nga ay ininterpret na yung constitutional duty ng lower house at sinabi din na yung constitutional duty nila ay hanggang doon lang within the framework of what is constitutional and what is the constitutional rights afforded to an impeachable officer. I-quote ko lang dito si Justice Ramon Hernando. Sabi niya rito sa kanyang concurring opinion, and I quote, "I stress that with the respondent House machinations, the one-year bar rule was not only corrupted but veered away from its purpose. It was circumvented. A mechanism crafted to foster balance between stability and accountability and given life through jurisprudence in order to achieve those ends was instead handled in a manner comparable to any other procedural hurdle or technicality that must be overcome." Malinaw din po ba? Kasi sabi, circumvented, talagang may ginawa sila na ano doon sa proseso, no? Nakita mo ba na talagang personalan o hindi naman siguro personalan, patungkol ito sa politika. Kumbaga, sinadya talaga na ganun ang mangyari, na naghanap sila ng tingin nila pamamaraan para mapabilis at mapadali ang pagpapa-impeach at ipaubayan na sa Senado sa huli ang impeachment laban kay Vice President
Sara Duterte. Kumbaga, hindi ito yung, alam nyo, yung typical na maghahain ka at hayaan mo na umusad yung reklamo mo, Ginong Ibi. Tama, no? At makikita naman natin yan doon sa nangyari, no? Yung first three impeachment complaints, no? Na dapat siya na inaksyonan. At yun na nga, sa desisyon ng Korte Suprema, hin-highlight nila yun eh. Kaya nga nag-kick in yung one-year bar rule because the Supreme Court effectively treated the first impeachment complaint na yun ang dapat sanang inuna nila. Kaya yung fourth impeachment complaint na inexploit nga nila at sinircumvent, no, at kanilang pinagsamantalahan itong provision na one-third vote ang plenaryo can effectively transmit any articles of impeachment or any impeachment complaint at magiging ito ay mag-transform into the articles of impeachment at automatikong mai-transmit sa Senado. Yun ang sinabi ng Supreme Court na sinircumvent nila at sinadya nga nila, no, because yung tatlong impeachment complaints, no, na inihain between December and January ata yun, no, or December lang ba yun, ay inupuan nila at hindi nga, I think it was not even referred to the office of the Speaker at nakatenga lang doon sa opisina ng Secretary General. At noong February 5, no, without the proper conduct of hearing or reading the impeachment complaint, this is the fourth impeachment complaint, ay bigla na lang nilang inadapt at tinansmit nga doon sa Senado at 4 p.m. on the last day of the session of both Congress or both houses of Congress before it adjourns for recess. So, yan ang nakita siguro ng ating Korte Suprema at nakita naman natin yon lahat na ay wala silang kopya sa impeachment complaint or sa nakaakibat na mga ebidensya or affidavit o kung ano ba. At yon ang sinasabi doon, it should be a verified complaint, meaning verified, you have read and understood ano yung complaint at pinirmahan mo na walang nag-ano sa iyo, nagpi-pressure sa iyo or hindi ka under duress kasi naintindihan mo. Wala 'yun eh. Wala 'yun sa fourth impeachment complaint. Iyon ang inaddress ng desisyon ng ating Korte Suprema. At ngayon na nga ay nilatag na ang totoong procedure nga na nasa rules nga nila na yun talaga ang dapat sundin, na yun ang constitutional process. No, not just the impeachment but by the manner by which an impeachment complaint is heard, accepted, at initiated, and then transmitted. So lahat na yan, dapat each step should also be following the constitutional order. Bago lang si partner MJ, no, kung merong mga nagagalak dito sa naging desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa panig po ng mga petitioner dito, sa mga kaalyado ni VP Sara Duterte, sa mga supporter ni VP Sara Duterte, meron ding mga hindi natutuwa, no? Kabilang na po rito ang hindi abogado, pero Senate President po siya, Vicente Tito Soto III. Ang sabi niya, and I quote, "It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct." Wala na bang mas malinaw pa dyan sa ano? Pwede natin ma-zoom in para mabasa din ng ating mga kababayan. It will take decades of retirements to correct these misinterpretations. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear judicial legislation. BSC, as written in their decision, admitted of introducing a rule of Congress to follow the conduct of impeachment, a clear encroachment of the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Ang huli niya, impeachment is now an impossible dream. Una, nabanggit niya na parang lumagpas na raw sa kapangyarihan ng
judicial, no, natin, ang kumbaga umabot na, lumagpas papunta sa Congress, sa kapangyarihan ng Congress, at binago daw nito ang konstitusyon sa pamamagitan ng naging desisyon na ito. At imposible na raw ang impeachment. Ano ba ang iyong reaksyon dito, Ginong Ibi? Ano lang, bitter lang si Senate President Tito Soto. Alam mo yung bata na yung gustong laruan ay hindi maibigay ng kanyang mga magulang, nagtatampo, no? So, yan ang nakikita natin kay Vicente Soto. In all fairness, mahaba din ang kanyang experience sa legislation. Pero yun na nga, hindi siya abogado. Pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema ay unanimous, no? At kung i-apply natin yung logic nila at yung mga argumento nila na ito daw ay isang judicial overreach, no, encroachment on the role of the legislation or the legislature in matters of impeachment, pwede na rin nating sabihin yan na yung diniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang PhilHealth transfer doon sa National Treasury, no? Pero kinomply nila. Nagreklamo ba sila na this is judicial overreach? Na kung titingnan mo ang ating Constitution, the power of the purse, ang power, ang kapangyarihan na mag-approve ng ating pambansang budget ay nasa Kongreso. Pero sabi ng Korte Suprema, itong ginawa ninyo ay labag sa konstitusyon. Kaya ang sabi nga nila ay isosoli nila kasi pinapasoli ng Korte Suprema. Meron bang nagreklamo na isang kongresista o isang senador at sinasabi this is judicial legislation, this is judicial overreach, no? Ito'y panghihimasok ng another independent branch of government? Wala. Bakit dito ngayon sa impeachment, halos ganun na rin ang form and substance, no, ng mga pangyayari. Bakit ngayon itong mismong Senate President na hindi naman nga abogado ay sinasabi na judicial legislation daw to at sinaklaw na nga daw ng Korte Suprema ang tungkulin ng ating mababang kapulungan. Na that in itself is a contradiction, Admar and MJ. At tayo po ay hindi naniniwala na ito po ay isang judicial overreach, no? Tayo po ay naniniwala na ang ating Korte Suprema in this instant, no, took it upon themselves, no, na to really, kasi ilang impeachment na ang nangyari sa ating bayan, no, at sa ating bansa, at mayroong mga constitutional questions noon. The manner by which it was conducted, evidence were gathered, or witnesses presented, affidavits presented, ganon. No, may maraming mga question din doon. Ngayon, talagang dinitalye na ng Korte Suprema ano ba talaga ang proper at constitutional way of conducting an impeachment by all means. Ito po ay isang magandang precedent at magandang guidance for future impeachment. At yung sinasabi niyang impeachment is now impossible, it is only impossible if you use the same template as the 2019 impeachment complaint. Yun ang imposible. Kasi nga, you have circumvented the entire constitutional process. Edi maggawa ka ngayon ng isang impeachment complaint at isang impeachment process na naayon doon sa sinasabi ng ating Korte Suprema. Ano bang imposible nun? 'Di ba? Ang imposible, yung gusto nilang gawin na hindi naman ayon sa ating konstitusyon. Ayon na nga sa ating Korte Suprema na unanimous din ang desisyon. So, Ibi, may gabi. Sir, ibang topic naman. Ngayong linggo, ngayon po, di ba, syempre, Biyernes ngayon, pero nung nakaraang Lunes, Martes, mga issue ngayong linggo, puro China eh. Anong tingin mo doon? Na marami po ang bumanat sa China, may isa pang senador na gustong paalisin ng Chinese Embassy, may gustong ipa-persona non grata. Anong tingin mo, sir, sa mga diskusyon hinggil po sa China and Philippine relations? Well, dalawa, no? Una,
itong si Jay Tariela, matagal na yung nag-iingay dyan kasama yung kanyang, ewan ko, boyfriend ba niya yung CIA na si Ray Powell, no? Matagal na yan, pero yung Chinese Embassy ay hindi siya sinasagot, no? At pangalawa, itong mga senador na parang nag-iingay na rin, lalo-lalo na yung itong isa na naging biglang naging chairman ng Senate Committee on Foreign Relations at ngayon lang nakita ko yung kapatid niya ay ginawaran na rin ng ranggong Rear Admiral sa Philippine Coast Guard Auxiliary, no? Itong mga taong dito ay para bang sinakyan nila yung isyong ito para mapagtakpan nga ang napakalaking iskandalo dito sa ating bansa. Una na dyan yung ating ang korupsyon na hindi man lang matukoy-tukoy ang mastermind at hindi man lang mapangalanan kung saan-saan na lang tayo paikot-ikot, pero yung mga pangalan na tunog ay parang baliwala na. That's one. Number two, yung ekonomiya natin at talagang sadsad na at di kalaunan ay papunta na ata ito ng pagiging dugyot na. So going back to Tariela, ang tingin natin diyan yung mga Chinese, no, nung mga pinaggagawa nila ni na Ray Powell, yung expose daw nila, yung Project Sealight, ganyan, paliwala sa China yun eh. That's part of the game, no? Ang China, meron din silang ganon, no? Every time may mga statements si Tariela concerning the claims of the Philippines, yung sovereign claims, ang mga Chino naman nag-assert din ng kanilang sovereignty claims, no? Back and forth na yan, no? Ilang taon na yan, 3 taon na yan na mahigit. What triggered the Chinese embassy, and we do understand it, no? Bakit ganun na lang ang pagkadismaya at ganun na lang na biglang naging confrontational ang Chinese embassy? Because of the fact na itong isang Jay Tariela, no, ay nag-conduct ng isang seminar sa isang universidad at ginamit niya ang mukha ng presidente ng China na Mr. Xi Jinping at ginawa niya ng caricature at ginawa niyang katatawanan at nag-deny pa nga siya na hindi niya minention at bigla na lang lumutang ang video na sa seminar na yon 4 na beses na pinangalanan niya ang pinuno ng China. Yun ang unang kinall out ng Chinese embassy. Pero ginaslight, no, ni Jay Tariela at hanggang sa yung narrative ng sovereign rights, sovereign claims, atin yan, EEZ, blah blah blah, and everything back and forth, no. Now, I was also surprised, no, MJ and Admar, bakit ganoon na lang yung pagiging engaging, no, ng Chinese embassy. And mind you, yung unang sumagot dyan, si Gu Wei, ay isang deputy spokesperson ng embahada. Hindi yung spokesperson, hindi yung bagong talagang ambassador, no? So it was spokesperson, deputy spokesperson, at saka spokesperson ng West Philippine Sea Task Force. Not the entire PCG, ha? Kasi iba yung sa kabuuan ng PCG, iba yung spokesperson noon, yung babae na ka-appoint lang. So back and forth sila. Hanggang sa biglang uminit na nga itong mga tit for tat nila, yung exchanges nila, yung word war nila. At ako po'y naniniwala na this has something to do with the strategy of the US, no? Na ang Amerika, if you remember about a month ago, no, nakipag-engage na ulit sila sa China. Nung nag-meeting nga sina Mr. Trump at si Mr. Xi Jinping, no, I think there's a 1-year truce on the tariff wars, no, na inumpisahan nitong si Mr. Trump. And then lumabas yung national security strategy ng Amerika na kung saan ay dinidefine yung kanilang national security framework. At noticeable doon, ang kanilang reference to China in the previous NSS ay enemy, no? Ngayon, nitong bagong NSS, ang tawag nila sa China is a peer competitor, no? A peer economic competitor, kakompetensya na, no?
So kung titingnan mo yung rhetoric, no, from enemy to a peer competitor, no, kakumpetensya, hindi na kaaway. Now, kung titingnan mo rin ang mga reaksyon, kasi pagka may mga nangyayari dyan sa South China Sea, sa Sigalot dyan, immediately yung US Embassy or yung US state officials or kung sino man sa EU, meron din silang kaagad na mga statements, no? Pero incidentally, no, whether by intent, hindi natin naririnig yung Chinese Embassy, American Embassy, yung mga EU dyan, wala. Pinabayaan lang nila na mag-exchange itong si Tariela at itong Chinese Embassy. Hanggang sa nag-escalate na nga at bigla na lang dumating itong spokesperson mismo ng Chinese Embassy kasi parang naka-leave siya. At tamang-tama naman na naabutan niya itong resolution calling for the declaration na persona non grata si Mr. Gowi at naghamon sila, di hinamon din sila ng mga Chinese, no, na ideklara nyo na kami, lahat kami, including the Media Bureau, at willing naman kaming ipasarado ang aming embahada kasi sanay na nga kami dyan, no? Kasi kung saan-saan sila napunta, ganon ang ano nila sa yung mga antagonistic na mga countries. So sanay sila. So ngayon biglang umabot na rin mismo na ang spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs, mismo na ng China ang naglabas ng kanilang statement. Meaning nag-e-escalate na kung titingnan mo sino yung mga personalidad, no, na nagpapalabas ng kanilang mga statements. Kaya bigla na lang na nagpa-press release, no, na yung DFA at yung Chinese counterparts nila ay bigla na lang for whatever reason ay biglang nag-convene yung kanilang dialogue doon na ilang taon din, no, na natulog. At may pronouncement na nga ang DFA at kinontra itong mga sinasabi ng ating mga senador. And there was even a clip na tinanong si Madam Lazaro ng DFA na nag-no comment lang siya. At ngayon, meron ng official statement si Claire Castro na ayaw ni Bongbong Marcos nang ideklara ang na persona non grata. Again, this is just para sa akin, ano to, MJ and Admar, ito'y panakip, pantakip doon sa malalang issue na kinakaharap ng ating bansa na para bang they're testing the Filipino collective kung ano ba yung tinatawag nilang rallying around the flag, no? Kasi estratehiya ito ng mga leader na unpopular na sa kanilang domestic audience, gagawa sila ng isang foreign enemy hoping na mag-rally around the leader, itong mga citizens ng kanyang bansa, no, para pagtakpan itong totoong nangyayari at towards a common enemy, no. Unfortunately, it backfired dahil the Chinese called their bluff, the Chinese stood firm, at even a lot of people have been surprised the way the Chinese handled this, MJ and Admar, and we like it, no. It should have been this way for a long time already. Baka nasanay lang doon kay former Ambassador Wang Xilian na ay classic yung mama no, yung the way siya magsagot, sukat, very careful. Ito ngayon matagal sa US, so parang US tactic din ang ginagamit sa atin ng bagong ambassador na si Jing Quan, Sir Evie. Tama, no, at alam mo yung position niya doon was Deputy Chief of Missions, no? He is the de facto Deputy Ambassador to the US. Yung US Embassy, yun ang pinaka-sensitibo at pinaka-critical na embahada kahit sino mang bansa. Kung ikaw ay nandun at na-station ka doon, talagang multiple stripes yan bilang isang diplomat. At itong bagong ambassador natin ng China dito sa atin, Deputy Chief of Mission siya doon at sanay na sanay siya doon sa pakipagsagutan or pakipagbardagulan doon sa mga kritiko. But even then, Admiral MJ, no, you have to remember, kahit doon
sa Amerika, kahit gaano ka intense yung kanilang hidwaan, yung kanilang trade war, you have never seen a uniformed personnel with a one-star rank, no, equivalent tulad ni Jay Tariela na ginagawa na caricature si Xi Jinping. Because in diplomatic relations, no, bilang isang opisyal, ikaw off limits talaga yung leader ng isang bansa. Off limits yan. Diplomatic etiquette calls for restraint, no? In mocking and ridiculing a leader of another state, especially if that state ay mayroon kayong dispute, ongoing dispute, and more especially kung ikaw ay isang opisyal sa gobyerno at shamelessly, ito pang isang Jay Tariela who is an armed officer or an officer of an armed civilian police force ng Coast Guard under the direct supervision of the President by way of the Department of Transportation. No? At one-star general, we have never seen that. No, the Chinese can forgive a journalist, a critic, any pundit, editorial cartoonist na gumagawa dyan. They can forgive that. But you cannot forgive an official of that government na i-ridicule mo ang kanilang leader. Of course, talagang masasaktan ka and you will stand firm at idepensa mo talaga yung Pangulo. In the same manner na kung itong si Bongbong Marcos, halimbawa, gawa ng caricature na nagsisinghot ng illegal na droga o ngumingiwi siya o nagdudugo yung kanyang gilagid, ano kayong sasabihin ng ating mga senador kung yun ang gagawin ng isang one-star general ng People's Liberation Army or the Chinese Coast Guard? O, ano kayang gagawin natin? Di kaya tayo magsisigaw na ginawang karton ang ating Pangulo? So parang ganon ang nangyari dyan. No? So again, maybe we've learned our lesson already. Pero Sir AB, ASEAN chairman ang Pilipinas, no? Ngayong 2026 at may mga paparating na activities para po sa ASEAN Summit. Do you think ano kung magiging epekto kung sinuportahan ni Presidente BBM yung mga panawagan na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador to the Philippines? Kasi sinabi ni Ambassador Jing Quan na aalis sila kung ang Pangulo mismo ang magsasabi at magdedeklara na sila ay persona non grata. Tama, no? Unang-una, kababago lang natin na in-implement ulit, no? Ano ba tawag dyan? Kabago-bago lang nung 14-day visa-free entry ng mga Chinese tourists. Kasi nakikita na natin na for the last 3 years, talagang kulela tayo sa foreign tourist arrivals. At isa sa pinaka-major na dahilan bakit ganun tayo kakulelat at na-overtake na nga tayo ng Cambodia because the Chinese tourist arrivals ay talagang napakababa, no? Largely because of the tension dyan nga sa disputed area sa South China Sea. And then bigla na lang nagkaganito si Tariela at yung Chinese Embassy. Pangalawa, sinabi na nga yan ulit, no, ni Tourism Secretary Cristina Frasco that for our tourist industry to recover, Chinese tourist arrivals is the key. So therefore, kailangan talaga natin na ibalanse ang ating relasyon doon sa China. At tama ka, no, ASEAN chair tayo ngayon. Tayo ang magho-host. Ang mga delegado from the 11 ASEAN nations were here. And in fact, they will be here because I think today or tomorrow, MJ and Admar, alongside the Tourism Forum, ay magaganap din yung mga junior ministers meeting, prelude ito sa main summit in April, na mag-uusap sila, ang ASEAN at saka Chinese delegates, no? Pag-uusapan nila yung Declaration of Conduct in the South China Sea.
na matagal na nating hinahangad na magkaroon na tayo at magkapirmahan na para mapababa, no, yung tensyon diyan sa South China Sea. At here you have this diplomatic row that started by, I don't know, Jay Tariela. Ano bang role niya dito sa ating foreign policy? It's as if itong si Jay Tariela is not deriving any of his instructions from the president. He is getting instructions from somewhere else. At na ngayon makikita din natin, or conspicuously absent at hindi natin nakikita, itong si Gibo Teodoro, who is the Secretary of National Defense. Saan ba siya sa usaping ito? Nasaan ba yung ating National Security Council? Nasaan yung ating National Maritime Council? Bakit itong si Jay Tariela lang binabakapan nitong mga senador tulad ni Soto, Ontiveros at ni Tulfo? Bakit ba? Bakit siya lang? No? Ang chief architect of our foreign policy ay si Bongbong Marcos. Kaya nga, the buck stops with Bongbong Marcos. Ngayon, merong ASEAN 11 nations. Pero merong ASEAN plus 3. Yun ang importante. Kasi the 11-member ASEAN plus China, plus South Korea, plus Japan. Na ngayon, pag hindi ito na plancha at hindi ito na ayos, there is a big possibility na yung Chinese delegation, in fact, will not be attending the ASEAN plus 3 summit. And I just hope na cooler heads will prevail at ito'y maayos pa nila hanggang sa April. Kasi nga, pag ito'y lalala, talagang delikado talaga tayo at yung ating estado dyan sa international community, compromise na nga tayo dahil sa usapin ng pagdodroga ng ating presidente, makukompromise na naman din tayo dahil pinatindi nila ang ating hidwaan with our largest trading partner and the largest trading partner of the ASEAN bloc, yung China. MJ. Opo, last na lang bago si Partner Admiral Marolet, sir. Kailangan ba tayo ng China or the other way around? Economically speaking, sir, based on your experience. Well, in fact, not just us, no, the world needs China. Ilang ulit na yan. Ekonomista, lahat ng mga ekonomista sa buong mundo, ang sinasabi, China needs, the world needs China. China is the factory of the world. China is now the biggest economy in terms of purchasing power parity, more than the Americans. No, China has liberalized the cost of everything that we consume. We are a net importing economy. Halos lahat ng ating ini-import galing sa China, no? And China can do away with the Philippines. China is the biggest trading partner, if I'm not mistaken, nation. Pag inalis tayo yung ating exports, yung ating fruit and agriculture export, no? Na-overtake na nga tayo for being the #1 supplier of bananas to China. Yung ating durian is making inroads, no, doon sa Chinese domestic market ang ating durian kasi mas maganda at mas tastier ang ating durian compared doon sa mga kapitbahay natin, sabi ng mga Chino. They are looking at other agricultural products. Paano 'yun? Nung may sigalot during Pinoy administration, biglang hinarangan ang ating banana export doon sa China. Anong nangyari? Ilang plantation ang nalugi doon kasi yung mga containers nila loaded with bananas ay hindi nakapasok. Hindi pinapasok because of some non-tariff barrier restrictions na ginawa ng China. So again, the question of our dispute with the Chinese is there. But that is not the linchpin of our relationship with China. In the same manner, we are now witnessing and we can never, in great powers game, we can never take sides because we will be left in the dark kung pipili tayo ng isang side. No, we have, the para sa akin, yung pinakamagandang modelo dyan,
yung Vietnam diplomacy. Yun talaga sa akin. It's working for Vietnam. Look at Vietnam now, where he is or where she is. No? Kung yan lang ay ating kinopya, even half what the Vietnamese did to China and the US and the Russians, I don't think na hindi gaganda yung ekonomiya at yung political stability ng ating bansa. Pero yun na nga bangag yung presidente. Opo. Sir EB, dagang salamat sa imong oras ug higayon. Sa ulitin, mabuhay po kayo. Thank you, sir. Ay, dagang salamat. Maayong gabi. Si Ginoong EB Hugalbot, isang political commentator po mga kapartner sa usaping impeachment at dito nga po sa usapin patungkol po sa World War ng Chinese Embassy at ilang mga opisyal dito po sa ating bansa. Pero sabi ni ni President Bongbong Marcos, no. No. Oh, hindi option nila. Hindi nila nakikitang option yung pagpataw ng persona non grata o di kay pagpapasara sa embahada ng China dito po sa Pilipinas.